Okay, so dito sa problem number 10, papunta tayo sa refrigerant 22. Na unang gawin natin is madrawing muna tayo ng graph na may kasamang heat exchanger. So sa first part ng may kasamang heat exchanger, lalabas siya sa superheated. Then mag-expand, mag-i-increase yung pressure niya. Nasa superheated pa rin siya at 0.2. Then since sa superheated, syempre meron din subcooled. Then dun sa dikit niyan, sa dikit ng linya na yan, which is yung HF na yan, I mean yung F na yan, yung fluid nakadikit sa fluid line, dito yung nakikita ang 0.3. Dito sa pinaka point na yan, sa pinaka edge ng graph natin ay nandyan ng 0.4, then 0.5. So meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then yung next ay yung dikit na point sa linya ng gas, so which is 0.6. So ngayon mapapansin natin sa previous sa discussion na nangyari sa sa simple vapor compression, napunta na tayo sa with heat exchanger, medyo na-added tayo ng mga H or enthalpy. So unang natin gagawin is, since madrawing muna tayo ng itsura, kung anong itsura ng may heat exchanger. So sa isang diagram ng heat exchanger, meron tayong heat exchanger especially. Ngayon sa heat exchanger, lalabas sa point state 1, papasok dito sa compressor, compress. Then lalabas siya dun sa state 2 naman, meron tayong condenser. Since sa condenser meron ding Q rejected. Then dun sa condenser natin, pagpalabas, babalik ulit siya sa heat exchanger. And ito yung tinatawag na state 3. Then sa paglabas ng heat exchanger, meron tayong state ng 4, which is bago siya pumasok ng expansion valve. Then paglabas ng expansion valve, yan na yung state number 5. Dito na papasok ang evaporator. Dito sa evaporator, after lumabas ang evaporator, dito na ang last state, which is number 6, bago siya pumasok ulit sa heat exchanger. So ganyan na ang itsura ng diagram natin. So unang-una is ma-identify muna natin yung kung anong itsura ng formula. So yung pinaka main focus natin, which is yung heat exchanger, mapapansin natin may pupasok na H3, tapos may lumalabas sa H4. At the same time, pumapasok yung H6, palabas din ng H1. Ibig sabihin, yung equation natin ay magiging for heat exchanger, H4 plus yung lalabas dito, H1, is equals to yung papasok ulit, H6 plus H3. So yun na yung general equation natin for finding for kung alin man dyan ng mawawalang value, pwede natin gamitin itong equation natin. Very useful. So doon naman sa given natin, which is yung sa condenser daw, condenser temperature ay given na 42 degrees centigrade. Now yung sa 42 centigrade daw, since ang pressure niyan is equals to 1609.6. For now, tabi muna natin itong values na to sa pressure. Ngayon, yung sunod muna natin na given ay yung evaporator, temperature ng evaporator, which is 0 centigrade.
at yung pressure niya is 497.59 kilopascal. Ngayon, since meron tayong points na nilayout natin dito, unahin muna natin yung mga points na nakadikit sa line. So yung mapapansin natin yung state 3, nakadikit siya sa liquid or sa fluid line ng graph. So pwede natin sabihin na yung H3 is equals to HF at yung given na condenser temperature natin, which is 42 centigrade, itong part na to. So at 42 centigrade. So hanapin natin sa refrigeration 22 at state 3, 42 centigrade. So scroll down lang tayo dito. So sa 42 centigrade, mapapansin natin at pressure 1609.6 kilopascal. Ang HF natin ay 252. Okay. So 252.352 kilopascal. Ay, kilojoule per kilogram pala. So meron tayong H3, then hanapin natin ang kabilang point na nakadikit pa sa line. So mapansin natin ang H6, nakadikit siya sa saturated vapor line. So yung saturated vapor line, which is H6 equals to Hg, at yung evaporation temperature natin, which is 0 centigrade. At 0 centigrade, so at 0 centigrade, refrigeration 22, ang HF natin ay 200. Hg lang ang focusan. 405.361 kilojoule per kilogram. So meron na tayong H3, H4. So yung sunod natin hanapan is yung H1. Yung H1 naman, since na-state niya dito at H1, evaporator is superheated at 10 degrees. What does that mean? So yung tinutukoy niyan ay at superheated daw, H1 is equals to 0 centigrade. Since, di ba, na-state natin na yung evaporator na temperature daw ay nangyayari ng 0 centigrade, pero nag-superheated siya bago pumasok ng compressor. So meaning, at 0.1 daw, lumabas siya ng superheated region. Ibig sabihin, mahad siya ng 10 centigrade. So ibig sabihin, yung H1 natin is nakapwesto ng 10 centigrade. And pressure, since H5, H6, H1, same ang pressure niyan, hindi naman nagbabago. So 10 centigrade at 497.59 kilopascal. So meron na tayong isang temperature, isang pressure sa H1. So pwede na natin mahanap ang H1 sa drawing, sa chart. So paano natin mahanap yan? So dito tayo pupunta sa pressure enthalpy diagram na superheated refrigeration 22 vapor. So dito sa 10 centigrade, hanapin natin 10 centigrade. Nandito siya, 10 centigrade. At 10 centigrade, 497.59. 497. May kita tayong gap dito. Itong kalagitnaan niyan is 450 pressure kilopascal. So ang hanap naman natin is 497. So angat pa tayo. So 450, 4975. So dito siya, malapit sa 500. Ngayon, pag ginamit natin ng roller natin, pwede natin makuha accuracy. So sa 500, malapit sa 500. And na-state niya at 10 centigrade. Ibig sabihin dito, 10 centigrade ay nakadikit siya dito sa linya. Kita niya? Yan. Ngayon, sa linya na yan, pag ni perpendicular natin yan, in-extend, so dito tatama ang enthalpy natin. So
sa gitna ng enthalpy, meron tayong 410, 420. Gitna niyan is 415. So, mapapansin natin, hindi siya kalagitnaan dito sa part na to. Slightly sa kaliwa siya. So, mangyayari is, yung values na makuha natin ay 412. 412? Yeah. 412. At H1, so, pwede natin sabihin ay ang H1 ay 412 kilojoule per kilogram. So, yung H1 natin, meron tayong H3, H6, H1. So, ano na ng sunod step? Ngayon, pwede natin makita ang H4. So, sa H4, since, paano ba natin makuha yan? So, meron tayong general equation na pinagawa natin kanina. Ito yung equation natin. So, dito, itong equation na to ay galing dito sa heat exchanger. So, solving for H4, bali H6 plus H3 minus H1. Ngayon, meron tayong value H6. Yung Hg natin sa 0 centigrade, which is 405.361 kilojoule per kilogram. Plus, yung H3 natin, 252.352 kilojoule per kilogram. Then, yung H1 natin, which is 412 minus 412 kilojoule per kilogram. So, sa pag-calculate nito ay ang makuha natin is 45.713 kilojoule per kilogram. Ngayon, yung tinatanong ng problema na how many degrees will the saturates liquid leaving the condenser be subcooled. So, ibig sabihin yun, paano daw makukuha ang subcooled temperature dito? Ano yung temperature dito sa 0.4? Diba sa graph natin sa 3, diba HF3, 3 ay evaporation niya ay 42. Naka 42 yan. Pero di natin alam kung ano yung temperature dito sa 0.4. So, pwede natin gawin is, since nasa region siya ng wet region, I mean sa labas ng wet region, di siya sa superheated, ibig sabihin, pwede natin makita ang values ng 0.4 sa paghanap dito sa table na tong refrigeration 22. So, what does that mean? So, yung H4 natin, ang H4 is equals to H4 ay equals to H3, di ba? Ayun lang, never mind. So, yun sa H3 pala, sa H3 ay nakadikit siya sa linya. So, mangyayari niyan, HF, pagdating natin sa HF, pag HF, saan ba? 42 ba? HF at 42 to 40. 40 ba? Alright, at H22 pala. Ref 22 pala tayo. Balitin din ako. Okay. So, sa Ref 22, at HF, which is 42 centigrade, 1609.6. Ngayon, hanapin natin yung HF nito, yung kadikit lang nito. Ngayon, itong HF na to, sa 245.7313, 245.727. Alright. So, mapapansin natin, ang H4 is equals to HF na. Medyo dinikit na natin sa line dahil nag-subcooled. Yan yung tinutukoy ng problema. So, ibig sabihin, medyo bababa siya ng pag tingnan natin sa graph, medyo mapupunta na dito. Didikit lang natin para makuha natin yung subcooled. So, mangyari niyan is, ano bang HF nito? HF subcooled. HF subcooled. Therefore, 245, napansin natin sa, diba, sa 42, tapos sinanap natin yung
value ng H4 dito sa HF. So, yung nakuha natin is 245.713. 245.713. Mapapansin natin, slightly hindi siya accurate. So, pwede natin gawin is interpolation. Alright. So, sa pag-interpolate naman, since less siya, so mapasok tayo sa interpolation ng 37, between 36-37 centigrade. So, anong itsura niyan? So, table niyan. Madami muna tayo table. Ayan, T, C. Alright, TC. 37. Tama? 36 pala. 36. Tapos, T4 ba? T4. Subcooled. Then, 37. Yan. Gawa tayo ng box. Ng column, row. Then, pasok natin ang HF. Since sinanap naman natin ng HF ng T4. Ngayon, sa H naman, is since sa 36 daw ay 244. 244.418. Then, yung H naman natin sa 244i, yung nakuha natin sa H4 ba? 245.713. Ngayon yung 37 naman daw ay 245.727. So, pwede na tayo mag-interpolate. So, yun nga. Sa pag-interpolate lang, mode 3-2. So, yung papasok muna natin sa sa column I, yung given na meron tayong values dito sa gitna. So, 244.418 equals 245.727. Skip natin yung sa gitna. Then, 36 centigrade, tapos 37 AC. Tapos dito, 245.713. Then, shift 155. So, makuha natin is temperature at 4 is equals to 36.988. 36.988.9. Hindi, 9.9 centigrade. So, yan na yung values natin sa temperature. So, ano nang sunod? So, pwede natin gawin ng subcooled. Subcooled daw. Subcooled is equals to yung temperature natin originally sa condenser ay 42 centigrade minus 36.9889 centigrade equals bali 42 minus A. So, ang makuha natin is 5.0106 centigrade. So, yan na yung answer natin sa unang part, subcooled. So, anong next part? So, sa next part naman is yung letter B. Ano daw yung volume flow rate? So, anong ibig sabihin ng volume flow rate? So, sa volume flow rate, sa compressor kasi, may pumapasok na volume. Tapos may mass. Then may volume 1 na palabas. So, mangyari niyan is yung equation na naman natin. Magagamit natin is V1 prime equals mass times yung volume ng vapor. So, yung pag makuha ng volume ng vapor ay yung katulad ng ginawa natin sa R22. Babalikan natin yung table. So, sa table natin is yung nakuha natin kanina at H1. Ngayon, sa H1 natin, 10 centigrade. Publican natin ng 10 centigrade at 497. So, at 497, mapapansin natin, nagdikit siya dito sa line na to. So, mapapansin natin sa right hand side, meron tayong mga naka-spread out na line. Ditong line na yun, connected doon sa volume, specific volume. So, pwede natin gawin is yung na-plot natin na 497
497.59 dito sa pressure. Then yung nakuha nating temperature which is 10 centigrade na sumabit dito. So pwede natin gawin is sketch out lang natin dito, ipo-plot lang natin. So makuha natin is yung malapit sa 0.0550. So yun na rin yan, kahit malapit rin yan sa pinaka-value nun. So 0.050 na yung volume 1 natin. So yung volume 1 natin is equals to 0.050 meter cube per kilogram. So yung problema sa sa paghanap lang ng volume flow rate is meron na yung sa formula natin, mapansin natin meron siyang rate, flow rate, mass flow rate. So paano ba natin makuha yan? So sa given na problem is since wala tayong value ng mass, so pwede natin gawin is yung tons daw, since mapansin natin sa answers na binigay is yung letter B daw ay meron siyang per ton. What does that mean? Yung per ton na yun, ibig sabihin per ton ay yung meron na tayong given na TR is equals to 1. So yun na yung ton natin. So yung ibig sabihin yan, ito na yung QA natin, 1 ton. So ibig sabihin, 'di ba yung QA natin 1 ton is equals rin naman yan sa 3.52 kilowatts. So yun na yung QA natin, meron tayong given. So mangyayari dyan is yung QA is equals to, formula naman natin is M times yung QA ay QA ba? Yung QA, since dito napasok sa baba natin, yung itong QA na to pumapasok sa evaporator, at the same time pumapasok ang H5, then lumalabas ang H6, itong 6 state na yun, state 6. So ibig sabihin yan QA plus M mass flow rate H5 is equals to mass flow rate H6. So ibig sabihin yan QA is equals to mass flow rate H6 minus H5. So yan na yung Q added natin based on the schematic diagram. So at H6 minus H5, ibig sabihin yan is pwede natin masolve ang M or yung mass flow rate. So at mass flow rate, divide lang natin itong H6 minus H5. So yung QA natin 3.52 kilojoule per second or kilowatts over yung H6 natin na nakuha natin kanina. Ano bang H6 natin? At HG at 0 centigrade 405.361 kilojoule per kilogram minus yung H5 natin na nakuha kanina. Since H4, diba nakita natin sa diagram, H4 is equals to ba? Okay lang. Alright. Ngayon at H4 is equals to H5. So pwede natin sabihin ang H4 natin, yun na yung value natin sa H5, kilojoule per kilogram. So pansin natin, minus muna natin to, mapapansin natin ang kilojoule cancel. So magiging kilogram per second na. So solve lang natin 3.52 over 405.361 minus 245.713. So ang makuha nating values ay mass flow rate natin ay 0.02204 9 kilogram per second. So ito na yung mass flow rate natin. So with mass flow rate, meron naman tayong volume 1 sa pag-plot ng table. So pwede natin gawin is masolve na natin ang volume flow rate, which is 0.022049 kilogram per second times yung nakuha nating specific volume, which is 0.0550 cubic meter kilogram. So pansin natin, cancel ang kilogram, so magiging cubic meter per second. Bali times lang natin sa 0.05. So ang values na makuha natin is 1.102425
2510 raised to negative 3 cubic meter per second. So, per ton, ibig sabihin ng per ton ay ito yung refrigerant na capacity na magpalamig ng refrigerator. So, syempre, included dyan para ma-state na sa kada specific volume na dumadaan sa isang refrigerant, meron tayong per ton na nagkakaroon ng per ton na add sa refrigerator natin. So, dun sa meter cube, since sobrang liit naman, pwede natin convert to into liters. So, yung cubic meter na yan is 1,000 liters equals to 1 cubic meter. So, times lang natin to sa 1,000. So, ang makuha natin is 1.1024 liter per second per ton. So, yan na yung sagot natin. 1.1024 per second per ton. So, ano pang ano? So, doon naman sa ang compressor work. So, para masolve natin ang compressor work, so, sa compressor work daw kasi, ibig sabihin ng compressor work, may pumapasok na work dyan. Then, may pumapasok na H1, may kasamang mass, then H2 palabas. So, yung ibig sabihin yan is, work, dito na tayo sulit. So, work is equals to mass, flow rate. Since mass naman, mass in, mass out. Then, yung H1, tapos yung H2 na lumalabas. Ibig sabihin yan, H2 minus H1. So, yun na yung work natin. So, yung meron naman tayong mass, which is 0.0222049 kilogram per second. Times yung H2 natin na nakuha natin sa table na H2 natin. Pala tayong H2. Alright. So, di natin masasolve palang work without H2. So, maulit tayong graph. Alright. So, balik tayo sa refrigerator 22. So, na-state ng problem na sa pinakataas ng ng table natin, meron tayong 42 centigrade or let's say 1604.6. So 406 malapit lang siya sa linya na to. So since S1, di ba na state ng H2 at S1 equals S2. Tapos yung pressure niya is 1604.6 at condenser unit. Then mapapansin natin yung na-plot natin ditong sa H1 natin, hanapin mo natin H1 10 centigrade at 412. So, S1 equals S2, itong plot na to. Diba yung pinalot natin dito? S1 equals S2. So, sketch up natin to. So, mapansin natin at 16, yung value natin is 1604.6. So, dito siya, papasok. So, dito na siya. So, mapansin natin dito, pumasok. Bali, extend lang natin. So, mapansin natin, hindi siya kalagitnaan. So, let's say 444. So, at H2 is equals to 444 kilojoule per kilogram. Minus yung H1 na nakuha natin, which is 412 kilojoule per kilogram. So, sa work, tama. Alright, so work 0.022049, quantity 444 minus 412. So, ang makuha natin is 0.0755568 kilowatts, tama? Cancel ang kilogram. Kilowatts per ton, TR. So, yan na yung final answer natin sa work. So, ang nakuha nating values ay 5.01 centigrade, 5.01 centigrade sa subcooled na bawasan. Tapos, volume 1 na pumapasok ay liter per second per ton, 1.1024.
Then, yung lastly, yung work natin is 0.705568 kilowatts per ton.